Sa isang maliit na baryo sa Hilaga, si Noel ay palaging nakikita sa kalsada. Kasama niyang naglalakad ang kanyang ina. Ang kanilang mga paa ay laging marumi, puno ng alikabok at putik mula sa mga kalsadang hindi pa sementado. Tuwing hapon, inaalalayan niya ang kanyang ina na may sakit at mahina na. Habang dumaraan sila sa mga tambak ng basura na umaalingasaw ang mabahong amoy. Ang kalye ay palaging abala, ngunit si Noel at ang kanyang ina ay walang kibo. Patuloy na nagtatrabaho upang mangalap ng anumang makakain o kahit na mga gamit na maaari nilang maibenta. Ang buhay nila ay puno ng pagsubok. Wala silang pera para bumili ng bagong damit. Kaya't ang kanilang mga damit ay luma na at halos wala ng silbi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Noel ay patuloy na nangangarap ng mas maganda at mas maliwanag na bukas. "Anak, huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo, ha?" Sabi ng kanyang ina sa kanya habang magkasama silang bumababa ng kalsada patungo sa basurahan. "Paano po, nanay? Wala naman tayong magagawa. Kahit anong pilit natin, wala rin namang nagmamalasakit sa atin." Sagot ni Noel. Ang kalungkutan ay sumasaklaw sa kanyang mga mata. Habang dumaraan sila, narinig nila ang tawanan ng ilang mga bata mula sa kabilang kanto. "Anak ng basurero!" Sigaw ng isa sa kanila habang pinagmamasdan ng mga paa ni Noel na puno ng putik at dumi. Hindi tumugon si Noel. Alam niyang ito ang kinasanayan ng mga kabataan sa baryo. Minsan, may pagkakataon na tinutokso siya sa kanyang itsura, sa amoy ng kanyang katawan, o kahit sa kanyang mga gamit. Ang mga salita ay parang mga tinik na dahan-dahang sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit hindi siya nagpatinag sa mga ito. Alam niyang ang kanyang lakas ay hindi nakasalalay sa kung paano siyang tinitingnan ng iba. Habang naglalakad sila, nakita nila si Mang Lito, isang mayamang may-ari ng karinderya, at pati na rin ibang mga negosyo. Ang mga mata nito ay tumaas nang makita silang papalapit. Sa hindi inaasahan, siya ay nagsalita. "Nako, ay na naman ang mga mahirap, mga basurero. Hindi ba kayo naiiya, ha? Ang mabuti pa, umanap na lang kayo ng ibang lugar na mapagpupulutan ng mga basura. At wag dito, nakakadiri kayo." Ang mga salita ni Mang Lito ay parang tinidor na bumaon sa kanilang balat. Pinilit ni Noel na wag na lamang itong pansinin, na para bang hindi niya ito narinig. Patuloy silang naglakad. Ang kanyang ulo ay nakatingala at naglalakad ng may tapang, habang ang kanyang ina ay walang kaimik-imik at patuloy na sumusunod. Hindi nila ito pinansin. Ngunit sa bawat hakbang ni Noel, naramdaman niyang lalong tumitindi ang sakit ng pagkatalo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagpatinag. Ang mga salitang tinatanggap niya ay isang paalala lamang ng kahirapan ng buhay, ngunit hindi ng kanyang kinabukasan. Pagdating nila sa bahay, nakita ni Noel ang kanyang ama na isang mang-uukit sa kahoy. Kakauwi lamang galing trabaho, at nang may kwento nila ang nangyari, ito ang kanyang sinabi. "Ipangako mo, anak," wika ng kanyang ama, "na huwag mong kakalimutan na kahit kailan, hindi mo kailangang maging tulad nila." Ang kanyang ama ay may sakit rin, at madalas na palaging nasa trabaho. Pero kahit na hirap, hindi ito nawawalan ng pag-asa. Maliit lamang ang sahod ng kanyang ama, pero kahit papaano, ay ginagawa nila ng paraan at kanilang pinagkakasya. Bumangon si Noel mula sa isang sulok ng kanilang bahay at umupo sa harapan ng lamesa. Pinili niyang mag-aral, kahit na ang mga aklat na hawak niya ay luma na at malapit ng mapunit. Pinagsama-sama niya ang sirang peraso ng kanyang mga pangarap. Ngunit bawat peraso ay napakahalaga.
Sa kabila ng mga tukso at paghihirap, isang pangarap na nagsisilbing gabay ang sumiksik sa kanyang isipan. Balang araw, hindi na ako magiging basurero. Hindi na kami mamamasura ni inay. Sa kabila ng patuloy na pangalipusta at sa kabila ng hirap, nagsimulang magbago ang buhay ni Noel. Ang mga taon ng paghihirap at sakripisyo ay nagsilbing pundasyon para sa kanyang mas matibay na pananaw sa buhay. Sa bawat araw na siya ay magtatrabaho, ipinagpapasalamat niya ang bawat sandali ng pagkakataon upang siya ay matuto. Kahit pa ang mga gawain ay mabigat at nakakapagod. Lumipas ang mga taon at si Noel, bagamat nananatiling mahirap, ay nagpatuloy sa pag-aaral. Nang siya ay makapagtapos ng elementary, nagpatuloy siya sa high school sa kabila ng lahat ng mga balakid. Hindi biro ang pagsasabay ng trabaho at pag-aaral. Ngunit si Noel ay natutong magtiyaga. Isang araw, sa isang pagkakataon sa pag-aalungkat ng basurahan sa isang kanto, nakatagpo siya ng isang lumang libro, isang aklat patungkol sa negosyo at pamamahala. Magiging mayaman ba ako kung ito ang babasahin ko? Tanong ni Noel sa sarili. Ngunit hindi siya tumigil. Bawat pahina ng aklat ay pinuno niya ng pagnanais at pinuno niya ng determinasyon. Pinag-aralan niya ito gabi-gabi, habang ang iba pang mga bata ay natutulog na. Siya naman ay nag-aaral ng mga estratehiya sa negosyo at kung paanong makapagsisimula ng isang kumpanya. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi naging madali. Kasama ang mga libro, mga pag-aaral na madalas ay inihirapan siyang maabot, at ang mga hindi inaasahang problema sa bahay. Si Noel ay natutong humarap sa mundo ng may tapang at malasakit. Hanggang sa isang araw, habang siya ay nag-uugas ng mga pinggan sa isang maliit na kainan, isang matandang lalaki ang dumaan sa kalsadang iyon. Ang matandang lalaki ay si Ginoong Felipe, isang retiradong propesor ng negosyo mula sa isang kilalang universidad. Habang ito ay nakatambay sa kanto, nakatingin ito kay Noel sapagkat nakatawag ang bata ng pansin sa kanya. Bata, mukhang abala ka ata sa paglilinis. Pero nakikita ko sa iyo na may potensyal ka. Wika ng matandang lalaki, sabay lapit kay Noel. Nagulat si Noel at hindi kaagad nakasagot. Wala siyang alam patungkol sa matandang ito at hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa mga mata ko, nakikita ko na may masigit ka pang mararating. Buksan mo ang iyong mga mata, bata. Hindi mo alam kung anong magagawa mo kung ikaw ay patuloy na magsisikap. Gusto mo ba yon? Patuloy ng matanda na inabutan siya ng isang maliit na aklat at nagbigay ng isang simpleng payo. Mag-aaral kang mabuti ha. May mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Ngunit makakakita ka ng landas na tatahakin mo. Kung patuloy kang magsisipag, magiging matagumpay ka. Wika ni Ginoong Felipe bago ito umalis. Si Noel ay hindi kaagad nakapagsalita. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, hindi na siya tumigil sa pag-aaral. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga bagay na natutunan niya mula sa mga libro at aklat na binabasa niya. Iniisip niyang ang mga pangarap ay hindi basta-bastang natutupad kung hindi ito ay pinaghihirapan. Dito nagsimulang magsikap si Noel upang makamit ang tunay na tagumpay. Habang lumilipas ang panahon, nagbago si Noel. Ang dating minamaliit ay ngayon ay mas matatag. Natutunan niyang hindi na ituring ang kanyang kahirapan bilang hadlang, kung hindi bilang isang hamon sa kanya. Pinubuo na niya ang mga pangarap at nagsimulang mangarap ng malaki. Mangarap ng isang buhay na hindi na siya nakadepende sa iba. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada, napansin niya ang mga kabataan na noon ay tinutokso siya. Pero ngayon, siya na ang may hawak ng mas mataas na pangarap at hindi na siya nababahala sa kanilang mga tawa at pangungutya.
Tinutok niya ang kanyang mga mata sa hinaharap at ang kanyang mga hakbang ay mas matatag. Balang araw, ako ang magpapakita sa kanila ng tunay na halaga ng pagsusumikap, sabi ni Noel sa sarili. Ang kanyang mga pangarap ay patuloy na nag-udyok sa kanya para magpatuloy sa buhay. Dala ang kaisipan na balang araw ay tatanghalin siya, hindi bilang isang basurero lang, kung hindi bilang isang tao na pinaghirapan ng tagumpay. Habang tumatagal, ang buhay ni Noel ay patuloy na umuunlad. Bagamat patuloy na nagtatrabaho sa araw-araw, hindi siya tumigil sa pag-aaral at pagpapabuti ng kanyang sarili. Nais niyang magtagumpay sa buhay. Ngunit ang tagumpay ay hindi laging madali o mabilis na makakamtan. Patuloy niyang pinag-aralan ang mga negosyo at ang mga estratehiya na magdadala sa kanyang layunin. At sa tuwing ang gabi ay dumarating, palaging may mga pangarap na nagsisilbing gabay sa kanya araw-araw. Si Ginoong Felipe, ang matandang profesor, ay naging mentor ni Noel. Pinibigyan siya ng mga mahalagang aklat at aral patungkol sa negosyo at pamamahala. Ipinakita ng matandang lalaki sa kanya kung paanong bumangon mula sa mga pagkatalo at mga hadlang, at kung paanong itaguyod ang negosyo sa isang mundo na puno ng hamon. Ang mga gabay na ito ay nagsilbing ilaw sa madilim na landas na tinatahak niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at mga natutunang leksyon, ay isang bahagi ng puso ni Noel na hindi kayang punuan ng kahit na ano pa mang tagumpay. May mga pagkakataong puno siya ng lungkot at sakit. Palagi niyang naaalala ang araw na iniwan siya ng kanyang ina. Tama ang narinig mo. Wala na ang kanyang ina. Ang alaala ng kanyang ina na halos lahat ng kanyang sakripisyo ay itinaguyod para sa kanya ay palaging nananatili sa kanyang isipan. Hindi niya makakalimutan ang ipinayo nito. Anak, kahit gaano ka kahirap, hanggat may puso ka na handang magsikap, magiging matagumpay ka balang araw. Malungkot man, pero wala na ang kanyang ina. Ganon rin ang kanyang ama. Kaya naman hindi lamang paghihirap pinansyal ang dinanas nitong si Noel. Hindi lamang ang pagkawala ng kanyang ina at ng kanyang ama ang nagpapabigat sa kanya. Pati na rin ang mga alaala ng mga taong ng api at ng maliit sa kanila. Katulad na lamang nitong si Mang Lito, na siyang may-ari ng karinderya na palaging nangungutya sa kanila noon, ay isang malaking alaala na hindi madaling mawala sa isipan ni Noel. Si Mang Lito ay hindi lang basta tao na nagmamalaki dahil sa kanyang negosyo, kung hindi isa sa mga taong nagbigay daan sa pagbuo ng mga sugat sa puso ni Noel. Ang mga pangaalipusta ni Mang Lito sa kanilang pamilya ay siyang nag-ugat ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang buhay. Pero ganoon pa man, dumaan ang mga taon, naging matagumpay pa rin si Noel sa kanyang pagninegosyo. Isang araw, bumalik siya sa kanyang lumang baryo, dala ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Hindi siya nagpakita kaagad sa mga dating kababata at mga kapitbahay. Bagkus pinili niyang magtago at magmasid. Gusto niyang makita kung papaanong nagbago ang kanilang buhay. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakasalubong niya ang mga kabataan na dati tinutokso siya. Ngayon, nakikita niyang may mga pangarap na rin ang mga ito, ngunit hindi may iwasang magtaka kung ano ang nangyari sa kanila. Dumaan siya sa harap ng karinderya ni Mang Lito at nakita niyang tila unti-unti na itong nagsasara. Nakita niya si Mang Lito na nag-aalala sa kung papaanong makakabawi mula sa mga utang. May mga kabigatan ng puso ni Noel, ngunit hindi niya naisip na siya ay makiganti. Nais niyang maging mas mataas kesa sa mga ito. Hindi para makiganti, kung hindi para ipakita na ang tunay na lakas ng tao ay hindi nababali ng mga alingaungaw ng nakaraan. Isang araw, lumapit si Mang Lito kay Noel sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nagtangkang humingi ng tawad at humingi ng tulong kay Noel para sa negosyo. Noel, alam ko marami akong pagkakamali sa iyo noon. Pero sana, mapatawad mo ko. At sana naman, patulungan mo kami.
Hindi ko na kasi kaya. Naramdaman ni Noel ang hirap sa boses ni Mang Lito, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Tinutok ni Noel ang mga mata kay Mang Lito at nagsalita ng kalmado. Mang Lito, aaminin ko, masama po ang loob ko sa inyo noon. Yung mga panahon na minamalit nyo kami ng pamilya ko. At yung mga panahon na palagi nyo kaming itinataboy. Kahit wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Pero wala na po yun. Ang mahalaga ay may natutunan ako sa buhay. Ang bawat pagkatalo at pangalipusta ay nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagiging mabuti at ng pagpapatawad. Nakatayo si Mang Lito, ngunit walang imik. Alam niyang ang mga salitang binitawan ni Noel ay may malalim na ibig sabihin. Hindi ito patungkol sa pera o negosyo. Ito ay patungkol sa pag-angat at paglago ng isang tao mula sa kanyang mga kahinaan. Nasa gitna ng pangarap at pag-asa si Noel. Alam niyang ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasusukat sa kung papaano tayong bumangon mula sa mga pagsubok at kung papaano nating tinatanggap ang mga pagkatalo upang magpatuloy na buuin ang ating mga pangarap. Pero Mang Lito, pasensya na po at hindi ko kayo matutulungan. Sana po, kapag nakalis na kayo sa sitwasyon yung yan, sana wag na kayo ulit mamalit ng ibang tao. Sana ay wag niyong gawin sa iba ang ginawa niyo sa amin noon. Hindi porket ganoon lang ang hanap buhay, ay may karapatan na kayong mangmalit ng kapwa. Sad ni Noel. Sa totoo lang ay sinusubukan lang rin naman niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mang Lito. Dahil balak niya rin naman talaga itong tulungan. Pero nagulat siya nang magalit ito. Wala kang kwenta, Noel. Kahit pa umasenso ka na sa buhay, ay hindi mo pa rin maalis sa dugo mo ang pagiging mong mahirap at pagiging amoy basura mo. Sa paningin ko, basura ka pa rin. Wala kang kwenta. Kung ayaw mong tumulong, di wag. Napangiti na lamang si Noel. Wala pa rin talaga kayong pinagbago. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay umalis na nga siya. Nagpatuloy si Noel sa pagpapatakbo ng kanyang iba't ibang negosyo. Sa tulong na rin noon ni Ginoong Felipe, ay nakatapos siya ng pag-aaral. Pero ganoon pa man, ay hindi ito humingi ng kahit na anong kapalit sa kanya. Para bang naging pangalawang magulang ito ni Noel, matapos pumanaw ng kanyang mga magulang. Samantala, hindi tumigil si Noel na tumulong sa mga batang nasa lansangan na katulad niya noon na nangangalakal. Marami siyang mga batang pinag-aaral at tumutulong rin siya sa mga charities. Wala man na ang kanyang mga magulang, pero alam niya sa kanyang sarili na masaya ang mga ito sa mga kabutihang ginagawa niya sa mga tao, lalo na sa mga batang walang-wala. Nakapundar nga si Noel ng malalaking lupa na ginagawa niyang taniman ng mga gulay at sakahan. Na mula doon, maraming tao siyang natutulungan na magkaroon ng trabaho. Nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang bahay at nakabili ng pangarap na sasakyan. Samantala ang mayabang na si Mang Lito naman, nabalitaan na lamang niya na tuluyan ng nalugi ang mga negosyo nito at nawala na ng tirahan. Nilamon na nga ito ng kanyang sariling kayabangan at tuluyan na ngang nasiraan ng bait. At ngayon ang sabi-sabi ay pag-alagala na lamang raw ito sa lansangan. Pero sino nga bang mag-aakala na ang dating basurero lang noon, minamaliit at pinagtatawanan ng iba, ay isang taong tinitingala na ngayon, hinahangaan at ginagawang inspirasyon ng mga kabataan. Tunay nga, na walang imposible sa Diyos. Kahit pa nasa pinakamababang bahagi ka ng iyong buhay, kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, bibigyan ka niya ng lakas, karunungan, at maging kaalaman para makaahon sa hirap o sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo
para naman malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad ito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.